Mga sangkay, may lalabas daw pong dalawang testigo. Laban po kay VP Sara about po ito sa confidential fund. Ang tanong dito, ito na ba yung magpapabagsak kay VP Sara? Magandang oras po sa inyong lahat mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ayun nga po, ngayong araw daw po mga sangkay, may lalabas na pambihirang testigo daw na magpapatunay no sa mga kalokohan di umano na ginawa ng ating Vice President. Pero isa sa katanungan diyan matibay ba yan mga sangkay? Totoo ba yan? O talagang babagsak na diyan si VP Sara mga sangkay? Kasi marami na po silang testigo daw na iniharap. Pero parang ang tingin ko dun, hindi naman sila testigo. Kasi, halimbawa, si Director Matibag, di ba? Tapos yung mga investigador. Ang pinakamainam talaga na testigo, yung nagkaroon po talaga ng mga transaction, mga sangkay, about sa confidential fund, yung mga corruption sa pamamahala ni VP Sara. Dapat ganun. Sana ganun yung maipakita mga sangkay, no? Pero ang tanong, kasi interesado ako, sino kaya itong dalawang testigo na ito na sinasabing posibleng ito na daw, mga sangkay, ang magpabagsak kay VP Sara sa gitna po ng impeachment trial? Tingnan po natin. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. So, ngayon nga po, tingnan po natin to kasi ayon po dito sa report, ayan, may lalabas daw po na dalawang testigo. Dalawang testigo ang inaasahang ihaharap bukas sa House Prosecution Team mula Okay, ngayon po yan, mga sangkay. sa Commission on Audit o COA. Kaugnay pa rin niya ng pagpapatuloy na paglilitis sa alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kulit ng term no? So, hindi siya corrupt. Hindi siya pangungurap kasi maling paggasta lang. Narito ang frontline report. Para raw sa katotohanan, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayan talaga, dyan ako interesado. Yung about sa BIR box. Pero ang hiling ko dyan, kapag nabuksan na po yan, sana po lahat na ng mga opisyal, buksan na rin po lahat ng kanilang mga tax records. No, para magkaalaman mga sangkay kung ano ba talaga yung totoo. Hindi lang isang opisyal. Sana gumawa din po ng aksyon yung Supreme Court na lahat na po ng mga politicians, no? Yung mga politiko, importante yan mga sangkay para paniwalaan sila ng ating mga kababayan at mas mga sangkay transparent. Lahat po ng mga politicians, especially mga kongresista, mga senador, lahat po, mga sangkay, makita kung ano ba talaga ang kanilang mga tax records. Nagbabayan ba yan na maayos? At ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Alinsunod yan sa Section 71 ng National Internal Revenue Code na kailangan muna ng approval ng Pangulo. Ayan na, inaprubahan ni PBBM. So dito talaga magkakaalaman mga sangkay. Bago masuri ang naturang mga dokumento. Ang pagbusisi ng tax records ng mag-asawa para sa Article 2 o aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nitong Webes, natanggap ng Senate Impeachment Court ang mga dokumento. Bukod sa tax records, dumating din sa Senado ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, pati na ang mga bangko na pinadalhan din ng sapina para sa financial records ng Vice at kanyang mister. Nako, ito yung malaking problema ngayon ni VP Sara. Kung mayroon po siyang sabit, mga sangkay sa sinasabing tax records, mga bank records, bank statements, doon, mga sangkay sa sasabit. Kung sakasakaling mayroon po sila dito mga sekreto. At ako naman mga sangkay, naniniwala ko na yung lahat po ata ng mga politician may ganito. Pero since si VP Sara ang nai-impeach, madadali siya dito mga sangkay.
kung mayroon po siyang mga transaksyon na sikreto pero kita po sa record ng bangko. At halos 20 kumpanya na may kaugnayan umano sa mag-asawa. Mhm. Bagamat may approval na ng presidente, Okay. Okay. Wait lang, may nakita ako. May nakita lang ako. Teka lang, may nakita lang ako eh. Okay, tuloy tayo. giniit ni Carpio na dapat maresolba ang mga legal na usapin kaugnay ng otorisasyon sa paglalabas ng kanilang income tax records. Mhm. Tanong niya, konstitusyonal at legal ba ang paglalabas ng mga dokumento? Mhm. Una nang tumangging magkomento ang defense team ni VP Sara. Pero kung prosekusyon ang tatanungin, mahalagang may go signal ang Pangulo. Natapos na yung usapin pagdating sa legality nitong box na to. Hindi ka naman siguro dapat matakot dito sa pagbubukas nitong tax o nitong box kung saan ang nilalaman nito ay yung kanilang ITR. Inimbentaryo na ng Clerk of Court ang naturang tax records. Samantala sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Article 1, ang alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ng bise, inaasahang maghaharap ng 2 testigo ang prosekusyon mula sa Commission on Audit o COA. Ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Nitong Miyerkules naging matunog ang salitang unusual pero hindi suspicious. Ganyan kasi inilarawan ng 2 dating Land Bank branch manager ang mga transaksyon ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd. Ang na-encash kasing pera ng opisina ni VP Sara mula 2022 hanggang 2023, higit kalahating bilyon Grabe. o 612.5 million pesos. Nagbabalita mula Okay, so ayun mga sangkay, today po yan, kaabang-abang ito. At titingnan po natin kung ano po talaga yung katotohanan tungkol dyan. Do ako naman, gets ko yan eh. No, gets ko yung confidential fund. Pero saka na natin ipaliwanag kapag may judgment na kung ano ba talaga yung sinasabi nilang maling paggasta, no, sa confidential fund ng Vice President. Pero ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ito na ba yung maglalagay sa alanganin sa ating Vice President? Mag-comment lamang po. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, magaganda po yung topic natin dito related po sa Bible prophecy at iba't iba pa pong content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kapag nakita nyo na sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.